Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grabe shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa isang Kalye survey na isinagawa ng ilan na mga content creator at particular na sa mga estudyante ho mga ka-action. Ito na po, laglag si Amy Marcos. Itong pinagpipilian si Attorney Laila de Lima, Attorney Leni Robredo, Grespo, Senadora Riza Hontiveros, and then si Lolo Nyo Digong. Mga ka-action. Ito po, ito po. Bakit nga ba nalaglag ito si Amy Marcos? Bakit wala man lang bumoto dito kay Amy Marcos? Bago po tayo magbigay ng ating sariling opinyon, panoorin muna natin ang nasabing Kalye survey. Viewers, ito po, meron kaming isang nakitang grupo ng estudyante. Hello, ate at saka kuya. Ganun ka na lang, harap ka na lang para mas buwelo. Okay. Mayos na kayo. Medyo wala naman ingay dito, Kaya kitang, bro, parang kitang mo dyan. Okay yung mo. Ito, kasi ito ang tawag dito sa ginagawa namin ay Kalye survey, Kasi malapit na yung ating midterm election next year yan, May 2025. Again, welcome sa Rodel's TV at saka sa La Suerte Channel. Ngayon, ito yung pinakatanong. Kahit matanda na siya, marami sa kanya nag-aamuki na lumaban sa pagkasenador next year. Si former PRRD or Tatay Digong. Then second, si Senador Riza Hontiveros. Third is Senador Grace Poe. Fourth is former Senator Laila de Lima. Fifth is former VP Leni Robredo. At ang pang-anim, si Senador Amy Marcos. Ito yung pinakatanong. Diyan sa anim na tinura namin, sino yung iboboto nyo at napupusuan nyo? Ikaw muna. Si Leni Robredo. Bakit naman? Wala po. I think po kasi bilang estudyante po, plataforma niya po is for mainly tumututok din po sa na makapagpabuti po sa pag-aaral. Okay. Ikaw naman, sino? Para po saan si Tatay Digong. Tatay Digong. Bakit naman? Yung pagpapalakad niya rin po sa Pilipinas Nung siya'y presidente? mas yun po sa war on drugs. Oo. Botong-boto po ko sa kanya sa court. Speaking, bro, isisingit ko lang speaking of war on drugs, So yun talaga, yung panahon ni Duterte nung presidensya ay tinutukan talaga niyan. Ngayon ba, sa tingin mo, nagbalikan ba o hindi? Oo. Natatakot ba kayong lumabas ulit ng hating gabi? Okay, sige. Ikaw naman, sino yung napili mo? Tatay Digong din. Bakit naman? Kasi although strict po sa mga mas nasusunod po sa kahit yung mga tao na So ang ibig mong sabihin, meron sa kanyang respeto ang mga tao? Okay. Ikaw naman, sino? Pasaan din si Tatay Digong. Bakit naman? Kasi po nung nawala siya ng terminal po, bumalik po yung maraming kaban ay sakay pa sa tayo. Yung terminal po niya, nabawasan po yung Pero sa totoo lang talaga, interrupt kita yung talagang yung sinasabi mong bumalik niya, nararamdaman yan ngayon? Nararamdaman mo mismo? Okay. So, ito yung pinaka-final na tanong, Palibasa, kayong tatlo, napili nyo si Tatay Digong, ikaw si Leni Robredo, Balik sa'yo, Ano yung gusto mong idagdag dahil napili mo si Leni Robredo? sa po. Oo. Sa kanya, sa pagkakaalam mo sa pagkatao ni former VP Leni. Mostly po kasi marami din pong naapektuhan na pamilya po or hindi po nabibigyan ng hustisya. Then, mas maganda po tama po yung pag-process ng hustisya po in every families po. Meron po kasi so I think po kasi kay Tatay Digong po masyado pong manly po yung niya ng Hustisya. Okay. So ikaw naman,
Ano yung gusto nyo idagdag dahil napili mo si Tatay Digong? Yung kay Digong po kasi, mas doon po ako sa side naman na pag-handle sa justisya. Peace and order. Mm. Kasi para po sa akin, mas nabibigyan talaga ng justisya pag Okay. Ikaw naman. Ganun din po. Peace and order talaga. Parang copy-paste. Opo. Kasi ano din, mas gusto ko po talaga ng mga batas na nandito. Yung Oo. isa po yung nakapapa. At saka para talagang medyo may konting takot noong araw, ano? Yun po. Oo, nung sunod-sunod na 6 taon sa kanya. At saka, ang sinasabi nung iba namin na i-interview, partida pa yun, may pandemic, ha? Opo. Oo. O, ikaw naman, last. Ganun din po. Mas okay po yung may takot kahit Yung mga tao. Mm. Kasi po walang ganun. So ngayon, mababawasan yung peace and order. Kumbaga, Oo. ibig sabihin. Wala Okay. kayo shoutout? Shoutout Meron po ba? kay Joel. Kani? Laksamana. Laksamana? O, ikaw, sino shoutout mo? Sama na shoutout po. Jonathan Carando po, tsaka Edward Casinas. Ikaw. Makapogi. Ano pong pangalan nyo? Isa-sima natin para Ano po? Eugene B. Veles po. Eugene Biros, kay ma'am po. Veles po. Bires. Tama. GNAJ Garcia po. Ismael Paul Migano po. But Sir. you can call me ano po, baby. Ayun po, sagwa po po ni... Okay, bro. Sino na Oh, shoutout daw po. eto, bibigyan namin kayo ng karapatan na guhitan yung inyong mga napiling kandidato. Ano, ikaw muna. Okay, para sa ating mga viewers, ano, sabihin talagang okay. So, ikaw Ayun, naman. sir. Talagang bandera talaga sa Tatay Okay. Digong. Okay. So, 3-1. okay. Thank you po. Okay. Well, sa inyong apat, ha. Thank you very much. Okay. Sige, pangit, try natin. Eto na, peace. Hello mga kaibigan, mga viewers, ano? Meron kami nakitang isang ate. Halika bro, lapitan natin. Hello po ma'am. Mawalang galang na po, ano? Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's. Okay, patayin muna natin mga ka-action ha. Apat ang kanilang tinanong. At score agad si Duterte ng 3. Isa kay Attorney Leni Robredo. At doon sa paliwanag ng 3, nung panahon nga daw ni Duterte, gusto nila yung war on drug. Pero, ang ano naman natin, ang tanong naman po natin, kung talaga bang tahimik ng mga panahon ni Duterte at maraming takot, ito na din po ang naging kapalit. Investigasyon na haharapin niya sa ICC. Dito po natin malaman kaya po magkakaroon ng investigasyon ang ICC. Dito natin malaman kung walang nilabag na human rights ang administrasyong Duterte noong pinatupad ang war on drug. Yan ang paniniwala ng karamihan sa atin ng mga Pilipino. Maganda daw nung pinatupad ang war on drug ng administrasyong Duterte. Pero ang tanong po natin, malalaman natin yan kung totoong walang nilabag ang administrasyong Duterte nung pinatupad nila ang war on drug. Depende lang po yan sa magiging investigasyon ng ICC. Okay, take note. 4 na. 1 pa lang si Attorney Leni Robredo. Okay, ito. Pakinggan natin. Sa Rodel's TV, At ikaw. welcome po sa La Suerte Channel. Yan po. Ito po kasi malapit na. Ito yung naisip naming content, ano, yung midterm election natin sa next year, May 2025. Ngayon, ito po yung pinaka top 6 na aspirant ano for senator, ano. Kasi kailangan natin bumoto ulit ng 12 senator next year. So, hiwalay po yan, ha. Papaliwanag ko lang. Hiwalay yung 12 senators na kasama naman ng presidente pa nagbubutuan. Okay, ito po. Mamimili kayo dito sa amin tuturan, ano. Number 1, si former PRRD or Tatay Digong. Okay? Ang pangalawa, si Senator Risa Ontiveros. Pangatlo, si Senator Grace po. Pang-apat, si former Senator Laila de Lima. At ang panglima, si former VP Leni Robredo. Then, ang panghuli, si Senador Amy Marcos. Ngayon, ito ang pinakatanong. Sino sa 6 na yan ang napupusuan mo at iboboto mo? Si Tatay Digong po. Tatay Bakit Digong. naman po, ma'am? Yun. Napili si Tatay Digong. Bakit? Bakit si Tatay Digong napili mo? Kailan ba siya? Nung... Last 6 years so, bilang presidente. Oo. Ay ano, Gusto ko rin po yung mga nagawa niya po. mga nagawa niya. Sige nga, magbigay ka nga ng isang magandang nagawa niya. Kagaya ng alin.
Sige na, kagaya ng alin? Drugs? Oh, Dolomite Beach, Boracay. Alin yung natatandaan mo? Sa Boracay. Yun sa Boracay, okay. So maliban dyan, dahil napili mo siya, meron ka bang gustong idagdag? Wala na, okay. Bibigyan ka namin ng karapatan na guhitan mo yung napupulsuan mo. Ayan. Ayan siya. So anong score na natin, bro? Pakita nga natin. Tatay Digong, Oo. 4. 4. Okay. Pipili ni Robredo, 1. Okay. Ayan po mga kaibigan ha. So medyo lamado pa rin si tate. Sa'yo ate ha. Thank you very much. Ano ang pangalan nila? Nalimutan natin, bro. Angeline po. Angeline, thank you very much ha. Bro, ito na. May Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito may nakita kaming dalawang estudyante. Okay, wait lang mga ka-action. Teka lang muna ha. Hindi naman re-elect ito ngayon si re-election ni si Senadora Risa Hontiveros kasi kapapanalo pa lang nito. I think sa ano pa to sa 2028 ho mga ka-action, di ba? Correct me if I'm wrong ha, pero ang pagkakaalam ko kasi ito si Senadora Risa Hontiveros, hindi siya ngayong re-electionist. Ang pagkakaalam ko sila Amy Marcos, Bato at saka sila Bongo, di ba? Oh. Kasi bago pa lang ito kapanalo si di ba? Oh, sa 2028 pa ito. Mali itong basta yun lang pagkakalam ko, kaya correct me if I'm wrong. Okay, 4 na si Digong. Congrats Digong. Naka-4 ka na ha. Wow, dami pa rin pumipili. Sana all. Eto, tuloy. Dalawang estudyante, ito po. Ito po. Hello mga ate, kuya, mawalang galang na po sa inyo, Ako po si Kuya Rodel, and welcome sa Rodel's TV and La Suerte Channel. Okay. Kayo po si? Joy po. Joy. Ronnie po. Ronnie, ano po kayo? Mga third year, grade 12 or what? Third year. Third year. So mga butante na po, Yes. Okay. Ito po yung aming content ngayon, Base din sa request ng aming mga viewers, So nire-reshuffle namin yung mga aspirant para sa 12 senator next year for midterm election na tinatawag. Ito po yung nangunguna sa lahat, Kahit matanda na siya, marami sa kanya nag-aamuki na kumandidato, tumakbo sa pagkasenador, former PRRD or Tatay Digong, Then next is Senator Risa Hontiveros. Third is Senator Grace Po. Fourth is former Senator Laila de Lima. Fifth is former VP Leni Robredo. And last is Senator Amy Marcos. Ito po yung pinakatanong. Sa kanilang 6 na tinura namin, sino yung ibubuto nyo at nasa puso nyo? Ikaw muna, sir. Para sa akin po si Senator Grace po. Grace Po, bakit naman? Kasi po, nakita po yung yung parang kung paano siya tumulong and yung parang totoo lang siyang tumulong sa mga mahihirap gano'n. Tapos gusto niyang tulungan yung mga bata na tapos mahirap na gusto niya iahawin yung mga mahihirap din lang. Okay, ikaw naman, ma'am. Ano po, Ma'am Joy. For me po is former Leni Robredo. Former bibili. Bakit naman po? You can see to her na buong puso siyang tumutulong sa bayan natin. Even last nung Vice President siya, we all know na yung budget for the Vice President position is not that big. But she did, ang dami niya pong nagawa as a Vice President. And for me, she is the President that we never had. But yun, we are expecting na tumakbo pa rin siya sa presidential election, even sa senator. Kasi she really deserve a seat sa Senate natin and sa government natin. We need a leader like her na kayang mag-lead ng buong country. And hindi lang siya babae lang. Ayun naman. Wow, napakaganda ng sagot ni Ma'am Joy. Ngayon po, magkaiba kayo ng napili, Grace po, tapos ikaw si former VP Leni Robredo. Sa inyo po mga napili, sa pagkakaalam nyo, meron pa ba kayong gustong idagdag? For me po, I'll add Senator Risa Hontiveros. She is very active right now, especially on fighting on women's rights and children's protection. So, isa siya sa mga active, although isa lang siya sa, kabilang siya sa minority ng opposition natin right now sa senator, but, ayun, she is doing everything right now na labanan yung corruption na currently happening sa country natin. And halatang-halata naman yung corruption na nangyayari. Kaya, ayun, saludo kami sa lakas ng loob niya para lumaban sa mga nasa higher ups natin ngayon.
Oh, okay. Wala po yung shoutout, ma'am? Oh, shoutout sa PLM. Hi, sir. Shoutout. Shoutout sa mga friends namin sa BSE. Ayan po. Oh, okay. Thank you po. Kayo po ang Teka lang bro. Oo. Aalaw namin kayo na guhitan yung inyong napili. Ano? Eto siya. Okay. Okay. Grace po. Oh, Ang sa inyong score dalawa po, ay- ma'am, ha? Digong 4. Grace po 1. Robredo 2. Okay. Sa inyong dalawa, thank you very much. Appreciated, ma'am. Hey, hello mga kaibigan, mga viewers. Meron po kami nakitang tatlong estudyante. Wait lang mga ka-action ha. Okay, doon sa sagot ni ate na doon sa nabanggit na budget. Totoo po yun. Yan ang isa sa mga hinahangaan ng maraming Pilipino. Yung budget ni Atty. Leni Robredo na napunta talaga sa mga proyekto o tulong sa ating mga kababayan. At yan din ang hinahangaan ng mga naga-sponsors sa Angat Buhay program. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi subok na nga po ang kanyang serbisyo. Sa loob ng 6 years, wala siyang kinurap kahit 5 duling. Kaya isa yan sa mga tinatandaan ng mga kanyang mga taga-suporta o mga kakamping, no? Na talagang hindi makakalimutan yung record na yan ni Atty. Leni Robredo, at parang wala pa tayong iba na mga opisyal na nagkakaroon ng record na ganyan, na walang bahid na korupsyon sa kanyang paglingkod sa loob ng 6 years mula 2016 hanggang 2022 ho, mga ka-action. Kaya isa yan sa mga hinahangaan, at bukod dyan, isa sa mga hinahangaan na hanggang ngayon yung kanyang pagtulong sa ating mga kababayan, na kahit wala naman siya sa posisyon, pero kung anong ginawa niya na mga magagandang advocacy nung siya ay vice, ay ipinagpatuloy niya ngayon bilang isang private sector at bilang isang private na non-government ang kanyang Angat Buhay program ho, mga ka-action. Kaya isa sa mga hinahangaan po natin yan, na ang iilan dyan ng mga ginagawa niya ay ginagaya nga po ng ating mga volunteers, ang tumulong sa kapwa nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Diba? Okay. So, ang score, 4 na si Diggs, 2 si Atty. Leni Robredo, 1 si Grispo, at 1 si Reza Hontiveros. Tuloy. Estudyante pa, no? Lapitan natin, bro. Okay, lapitan natin. Hello po, mga ma'am, mawalang galang na po sa inyo, no? Ako po si Kuya Rodel, and welcome sa Rodel's TV. At welcome to La Suerte Channel. Okay. Ito po kasi ang napili naming ang Content. tawag dong content. Kasi malapit na yung ating midterm election, ano? So ito yung mga top aspiring candidates natin for midterm election 2025 next year. I think May yan, ano? Ngayon, ang pinakauna dyan, kahit matanda na, marami sa kanya nag-aamuki na kumandidato sa pagkasenador, si former PRRD or Tatay Digong, ano? Then, Senador Risa Hontiveros, Senador Grace Po, then former Senator Laila de Lima, former VP Leni Robredo, at saka si Senador Amy Marcos. Ngayon, ito po yung pinakatanong. Sa kanilang 6 na tinura namin, ano, sino yung nasa puso nyo at saka yung iboboto nyo? Ikaw muna. Si Senator Risa Hontiveros. Risa Hontiveros, bakit po? Kasi so far maganda po yung mga dati yung mga projects and yung mga para po sa women's. Yun po. Ikaw naman po, ma'am. Diyan sa 6 na tinura namin, sino naman yung nasa puso mo at ibobotong? Siya lang po. Wala pala. Wala dito? Hindi, wala po akong idea. Wala kang idea sa Senatorial. sa senatorial? Pero ito na nga po, yung talagang mga top sila, siguradong maglalaban-laban sila. Sino ka dyan? Pili ka lang isa. Pili ka ng isa, yung napupusuan mo. Hindi ko po kasi sila ganun kakilala. So, Okay, sige. Ikaw naman, ma'am. Dito sa 6, sino yan? siguro po si Senator Risa Hontiveros or former VP Leni Robredo. Si
Isa lang po. Bakit po? Ay, isang Okay lang yun, may second option siya. Oo. Pero bakit yung una mong tinumbok ay sino yun? Si Risa Ontiveros. Risa Ontiveros. Bakit? Hindi rin po ako masyadong updated sa politics. Politics. Pero po, sa mga napapanood ko po sa balita, parang siya po yung mas pinakamaayos po sa pamamalakad bilang senator. And mukha rin po siyang may care sa mga lipunan sa mga Oh. Pilipino. Okay, yung second option mo po ay si Senador Leni Robredo. Former VP Leni Robredo. Bakit po? Dahil po siguro sa mga plataforma po na parang binigay niya dati kung tatakbo sa president. So kayo. Sa inyo po ikaw napili mo, dalawa na yung option mo. Tapos ikaw naman po ay si Risa Ontiveros. Ikayo po ay walang idea. Okay. Ito po, diyan sa mga tinura ninyo, ano po yung pwede nyo pang idagdag base sa pagkakakilala nyo diyan sa mga napili? Ikaw muna po. Ikaw, ano yung gusto mong idagdag sa pagkakakilala mo kay Senador Risa Ontiveros? Gusto ko po yung attitude niya po kapag yung sa mga Senate hearings po din. Ah. Sasaka po talaga siya para sa mga pinahirapan. Okay. Ikaw naman po, ma'am. Paano po idadagdag? Yung pagkakakilala mo kay Comment yun. Risa Ontiveros at saka kay former VP Leni Robredo. For me po, pinili ko rin po talaga silang dalawa kasi gusto ko po parang mas mag-lead yung mga babae po sa politika. Okay. Palibasa po ito, iaalaw namin kayo na lagyan nyo ng guhit, lagyan ng chikan yung inyong napili Ikaw muna, ma'am. I-check nyo po para sa ating mga viewers So, Ontiveros. Ayan po. Ikaw naman po, ma'am, po. Pwede po yung dalawa po. Opo, dalawa-dalawa. Kasi may option ka naman Ayan, Ayan, tutukan nga natin, bro. At ngayon, ang score ay Tatay Digong 4, Risa Ontiveros 2, Grace po 1, and former VP Robredo 3. Okay. Okay po, sa inyo pong tatlo, thank you very much ha. Wala pong shoutout po. Shoutout po, Yes, easy, one. Okay. Ikaw ma'am, shoutout. Nandun po, Ikaw. Okay. Sino pangalan mo? Micaela? Shoutout mo kayo po. Anong pangalan po? Liza. Sino Liza. shoutout? Thank you. Ikaw ma'am, pangalan? Sino shoutout? Asawa ko si Mona. Okay, thank you po sa inyo. Okay, sa inyong tatlo, thank you. Okay, so yun na nga ho mga ka-action, lamang si Diggs ng isang boto. Lamang, wala tayong magawa dahil yun naman ang lumabas sa kanilang kalye survey. Lamang siya ng isang boto kay Attorney Leni Robredo. Okay. Laglag si Amy Marcos. Walang boto kahit isa. Alam nyo kung bakit nalalaglag si sa kalye survey na? Yan, totoo yan. Kalye survey yan, mga ka-action, mga kakamping. At walang daya yan. Di ba? Kasi kalye survey yan. Talagang personalan yan na pagtatanong. No? Dahil nga po dito sa mga eksena na ginagawa ni Amy Marcos, alam nyo naman kung ano po ang mga kontrobersyal o mga issue kay Amy Marcos na kung saan nga po hindi rin siya nakakaligtas sa mga pambabas, pambabatikos, pangkundina dahil nga po sa mga ginagawa niya ngayon, lalong-lalo na po sa mga pagtutol niya sa mga gaya kay Kibuloy ho, mga ka-action, di ba? Kaya yan ang isa sa mga mababasihan sa mga senador kung saan sila ang loyalty nila kung sa taong bayan o may pinoprotektahan. Kaya yan ang lagi nyong tandaan. Magiging ekes na ho talaga ito si Amy Marcos. Yan, si Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, naku po. Maraming mag-iikis talaga sa inyo na wala na kayo, hindi na kayo isusulat sa baluta, kaya ex na kayo. Iba na yung ichichik. No? Okay. Pagdating dito kay Senadora Risa Ontiveros, okay, kahit matunog pa rin ang pangalan ni Senadora Risa Ontiveros. Gayang po na nangyayari ngayon na talagang matapang siya na pinaglalaban niya yung part nga na sa mga kaso dito kay Kibuloy. Diyan makikita ng mga ating mga kapwa, mga kababayan ng mga Pilipino kung sino po ba talaga ang matinong senador na talagang handang makipaglaban kahit dambuhala na o pader na
ang binabangga, makamit lamang ang hustisya. Kaya dyan masusubukan ang ano ni Senadora Risa Hontiveros. At kung sakali nga po mga ka-aksyon na dumating ang 2028 presidential elections at kung hindi man sakaling tumakbo si Atty. Leni Robredo, siya po talaga ang pwedeng maging tumakbo sa pagiging presidente sa oposisyon kung hindi tatakbo si Atty. Leni Robredo. Kaya sabi ko, pag yan tinuloy-tuloy ni Senadora Risa Hontiveros na wala siyang kilalanin, kapag magkasala ay dapat imbestigahan at kung mapatunayan ay dapat ipakulong, di ba? Yan ang mga gandang, ayan, talagang hindi lang yan ngayon. Talagang tutunog ang pangalan ni Senadora Risa Hontiveros. Dito kay Atty. Leni Robredo, alam naman po natin, kahit tahimik po siya, pero kilala pa rin siya sa social media. Okay? Kilala siya sa kanyang mga magagandang advocacy na kanyang mga ginagawa ngayon, na ang mga proyekto niya nga ay nakakatulong na maibsan ang kakulangan ng gobyerno natin. Diba? So, yun lang ho mga ka-aksyon, no? Mga kakampeng, i-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.